dobleng pasakit at insulto pa talaga yan sa ating mga tao, Ivan. Yung system loss na tinatawag, ito po yung defined sa bill na ang diferensya sa electrical energy na dinideliver sa distribution system, so ito yung pinapasok ng grid sa ating distribution system, at yung energy na dinideliver naman sa ating mga residential household consumers, energy output. So yun naman yung dinidistribute ng ating mga distribution utilities sa bawat bahay natin. Yung VAT, consumption tax sa goods and services. So ito yung buwis sa bawat produktong binibili natin o serbisyong binabayaran natin, tulad ng kuryente. So yung system loss charges, ito yung sinisingil sa atin dahil sa losses di umano sa distribution, delivery ng kuryente. Hindi goods and services na binibili natin bilang power consumers. So, kaya sinasabi ko na dobleng pasakit yan kasi pinagbabayad na nga tayo sa system loss ha? So hindi naman natin napakinabangan. Hindi natin ginamit na kuryente. Pinagbabayad pa tayo ng buwis dyan. Yung VAT na yan, yung value-added tax, consumption tax, hindi dapat pinapatawan ng VAT yan dahil hindi na nga natin kinonsume. Hindi natin ginamit yung kuryente. Ito yung bakit hindi na lang yung mismong system loss charge sa halip na VAT lang yung tanggalin natin? Is that possible? Well, it is possible, Ivan, pero kung pagtanggal sa system loss charges mismo na pinapasa sa consumers, mas mahabang debate pa yan at mas komplikado. Pwede namin talakayin yan, Ivan, pag diskusyon na sa EPIRA, yung mismong batas sa kuryente. Pero habang wala pa yan, itong pagtanggal sa VAT o buwis sa system loss charges, kumbaga agarang step 1 na yan sa pagbawa sa bayarin sa kuryente. Itong sa VAT, ang kailangang amyandahan dito, Sen, is National Internal Revenue Code. Tama ho ba? That's right. At yun yung panukala sa bill ko, amyandahan yung NIRC na yan o National Internal Revenue Code para alisin yung system loss charges sa transaksyon na subject sa VAT. Itong panukala nyo, Sen, para sa lahat ng consumer to o depende sa kinukonsumong kuryente? Para sa lahat ng consumers, Ivan. Kasi lahat po tayo mayroong binabayarang VAT dun sa system loss charges. Yung other charges sa bill ng kuryente, ang daming mga naglalabasa ngayon na, may ganito pala, bakit yung sinisingil sa akin to? Posible kayang pag-usapan din natin na matanggal ito o kaya saluhin ng gobyerno o ng distributor? Paano ho kaya ang mangyayari dito? Iyon yung isang panukala pa, Ivan, na yung ibang items dun sa bill natin na nagsashock sa atin ngayon, baka tamang dapat yung gobyerno na ang magbalikat o particular na yung panahon na may gera at saka oil crisis.